Hello guys. So welcome back po. It's been a while po na hindi po tayo nakapag-upload ng mga video natin. Medyo na-busy po kasama na po yung pagkakasakit. So now we are in good shape so mag-upload na naman tayo ulit ng mga video. Sa video na to guys, ang i-share ko po sa inyo once again po itong si Last Pay Later. Kasi itong si Last Pay Later, pwede kayo mag-purchase, di ba? Pwede nyo pong installment. So from I guess 1 month up to 12 months in terms. Pwede nyo po yung hulugan. Pero may corresponding um, interest po yan. So, 2025 na po guys, nasa second month na tayo of the year. So, usually na mga binablog natin recently sa mga loan applications. So since 2025 na, so encouraging you guys na mag-invest po kayo. So, hindi lang puro loan na nawawala po yung pera. At least, yung perang niloan nyo po is pwede nyo pong gamitin sa pagnenegosyo po. At least, kumita naman kayo ngayon 2025. And yun rin po yung naisip ko kasi total, meron naman po akong opportunity na makapag-loan sa mga loan apps or katulad nitong si Shopee or SPay or si Last Pay Later. So, ginamit ko tong si Last Pay Later kasi may almost 30k po ako credit limit sa kanya. So, naisip ko pong mag ng maliit na investment or negosyo na at least magbibigay sa akin ng something, kahit konti na may pumapasok man lang. And yung naisip ko pong i-open is yung printing business kasi may background naman po ako bilang sa graphic designing, nag-aaral po ako ng graphic design before sa graphic artist. So naisipan ko po na kumita something doon sa printing business. So nag-invest po ako ng mga equipment, ng mga printing machine, yun po. So sa madalit sabi po itong si Last Pay Later, ginamit ko po siya. So okay naman po yung mga ibang purchases ko. And then nagkaroon ako ng isang item na isa sa pinakamahal doon na pwede niyo pong gamitin doon sa printing, yung cutter po, machine cutter. Kasi instead magugunting po kayo, kakain ng time. Ito po cutter na po yung magkakat ng mga katulad ng mga stickers, doon po. Katulad ng mga shape like round shape. So mas na po yun, kinakat na po niya yun. May nakikita kayong mga sticker, mga labeling, ganun. So ang worth po nung ng item na yun is 22,000, I guess 22,500 pesos. So, naghanap po ako ng seller sa online kay Last Pay. So, nakakita ako ng seller na itong item na ito. Ang pangalan ng item na sinasabi ko is yung Cameo 5. Ano po yun so dun sa hindi nakakalam sa mga printing, ano po yung cutter po yun, machine cutter na kinakat na niya po yung mga sticker. So, yun po yun. So, inano ko siya, ipinurchase ko po siya ng 12 months to pay. So, may interest po rin yun. So, 22,000 pesos. And then, ipinis ko po yung order. And then, naghintay po ko ng 3 days. Dahil nga high value yung item. So, minomonitor ko po kung saan na siya, ganun. So, from the supplier to the hub. Tapos, and then the hub pick upin po yun in transit. Makikita niyo po yung sa history dun sa last pay niyo po. Dun sa mga gumagamit ng last pay, I guess familiar po kayo. Like katulad ni Shopee, katulad ni Timo. Na monitor niyo po yung history ng delivery. So sa madalit sabi po, kasi yung item na to guys, malaki yun. So siguro mga halos 2 ruler, parang gano'n. Size of 1.5 ruler po. And then na-receive po ng one of our member of the family po doon sa delivery rider. And then kasi magno-notify yun po sa niyo sa apps niyo kapag na-deliver na. Magno-notify na dumating na po yung delivery niyo. So excited po tayo na, "Oh, andiyan na pala yung delivery, nasaan yun?" Tapos nung pinakita sa akin, ang liit na box. So nagtaka ako bakit ang liit na box nito. Tapos tiningnan ko yung description, tama naman. Tapos sabi ko ito yung worth 22,000 na ganito kaliit na box. Kasi laki lang ng maliit na box na lagayan ng mga pancake, parang gano'n. Tapos binuksan namin, so binidyo po namin. Yung kasi yun po yung dapat na practice nyo guys, no? So bago nyo po buksan yung yung item na dineliver sa inyo, galing dito kay Last Pay or kay Lazada or Shopee, dapat i-videohan nyo po guys kasi kung mali po yan, may proof po kayo. So ito po yung nangyari. So binidyohan po namin. Kasi excited ako kung ano bang laman nito, bakit ganito kaliit. So nung binuksan po namin, isang maliit na box. Tapos yung box na yun, parang something food. And then when inopen po namin yung item, is lumabas po juice, matcha juice. Pakita ko sa inyo itsura dyan.
sumatcha. Diyos ko, nagulat ako, medyo siyempre nakakagaliiti guys, kasi yung 22,000 mo na-expect mong malaking machine, dumating sa inyo is powder juice. So, na-receive na namin po kasi dineliver na ito ni rider, wala ka ng magawa, kasi na-accept mo na yan, eh. Na-accept na rin nila yan sa system nila na na-deliver na po, na-receive na po ng customer. So, yun nga po, pag-receive namin and nakita namin, so frustrated po, parang ano, na-stress po kami. So, medyo nabagsakan kami ng malaking bato sa ano namin. So, yun nga, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa umpisa, pero dun po sa apps, pwede niyo po siyang i-return. So, dun guys, sa mga naka-experience nito, especially mga malalaking halaga, mga wrong item. So, ano, i-click niyo po yung ano, return order. Tapos, lagyan niyo dun fraudulent. Yung, ano, basta may nakalagay dun, wrong item or yung mga fake items na dumating sa inyo. Meron doon option po guys. So, ni-return namin sa madalit sabi. Tapos nakipag-communicate kami doon kay supplier na ganito po yung item na dineliver niyo po, mali. Tapos ano sila, insist na sila na hindi po yan yung dineliver namin. Tapos sinend namin yung picture sa kanya sa video na ito po yung na-receive namin. Then ano sila reply, na nag-reply naman to agad si supplier na pinak nila ganun, ito yung item. Kitang-kita naman doon yung pangalan namin kasi tsaka yung item may mga previous pa nga na pinakita. Tapos yun na, medyo nagkaroon na kami ng ano na baka binaklas ito sa ano, sa hub ng mga, alam niyo naman, hindi maiwasan diyan sa sistema na ito, matagal na yan, na marami talaga nababaklas ng ano, ng delivery. So sa madalit sabi, pinalitan po yung item. So instead na machine, binigay sa amin is powder juice na napakaliit. So medyo frustrated po kasi kahit si ano nag-insist na hindi po yun yung dineliver nila. Ngayon sinubmit namin yung return request to pick up yung powder ng wrong item. So ang ginawa nitong ni supplier is ni-reject niya yung ano, yung return. Nilagay niya doon ano, parang incomplete po yung information, parang gano'n. So pero nag-message naman siya na i-ano niya, i-reject niya, tapos i-process na lang raw nila. I-check nila doon sa account manager nila. Which is matitenga kami ngayon kasi nakaano na yun sa amin, eh. Kumbaga nakaano na yun sa'yo na babayaran mo na yun sa next payday or na next cut off ni ano, last pay. Kasama na po yun sa bill namin. So may option dun guys. So dun sa mga baguhan po, ano, take calm lang po kayo kahit malaking amount niyan. As long as na may proof po kayo, kasi chinek rin po namin yung si rider na dun sa ano niya, kasi makikita niya na nagpicture sila. Mahalaga pala talaga yun na nagpipicture sila guys, na ito po yung na-receive na ito yung na-receive mo. So ang kagandahan dun is itong si delivery rider namin is may picture siya ng item bago nila i i-hand over sa amin, parang gano'n, 'di ba? So mahalagang-mahalaga pala yung proof nila 'yon. So yun po rin yung ginamit naming proof na matibay, yung picture ni rider at saka yung video na binuksan namin yung item, na actual item na fake. So malinaw na maliit yung na-receive namin. Yun din yung picture ni rider ng binigay niya. So yun po yung ginamit namin proof para mag-dispute. So ito po guys yung system. So kung in-reject po ni supplier yung ano niyo, yung claim na i-return, pwede po kayong mag-dispute doon sa apps, doon sa ano, pwede po kayong makipag-communicate din kay customer service. Pero may option doon na dispute. So once na clinic niyo po yung dispute, maglalagay po kayo doon ng reason. Tapos ang nilagay kong reason is um, wrong item delivered. Yun yung sinabi ko. Instead na machine, na malaking machine na worth 20,000, ang dumating po sa amin is powder juice. Sabi ko doon, ina-attach ko po rito yung picture na na-receive namin from the delivery rider and then yung video na bago namin buksan yung item. Tapos sabi ko po, ano, kind assistance po. Tapos ang sabi niya doon, ano, maganda is initiate ka agad nila yung initial ano po yung ano, yung dispute. Kasi napakalaki halaga yung guys, tapos plus may interest pa yun monthly. So more than the amount na babayaran. And masakit sa ulo yun na babayaran niyo yung item monthly na hindi naman yun na-receive, di ba? Especially gusto niyo lang naman rin mag-invest. Nakakatrauma. So ang sabi niya doon sa dispute ko, we will get back to you between 1 to 3 days. Tapos siguro nag-investigate sila between those time frame. Timely rin po itong si customer care, si Lazada, eh. Talagang maganda yung support nila kasi may talagang rules, may batas pala talaga sila diyan sa return of item, mga fraud. So I guess kasi hindi naman na ito normal sa kanila. Marami na silang cases na gano'n.
So yun nga po, bumalik sila ng 3 days, siyempre dun sa between the 3 days na yun medyo traumatic po yung experience, stressful. So siyempre more than 20 plus yun, eh. And then bumalik sila, they come up with with the good news. Sabi nila gano'n, congratulations yung ano po namin, yung dispute is na-approve. So binalik nila yung pera na binayad namin. So tuwang-tuwa kami. Kumbaga, um, ano po, thumbs up po kay Lazada dun sa ano nila, sa investigation. Kasi ang sabi nila doon sa investigation nila, walang in-approve tong si supplier. Hindi naman namin pinagbibintangan din sa supplier kasi as yung ano ko sa yung conclusion ko po is binaklas talaga yun sa hub. Kasi siyempre yung supplier nagbebenta lang rin. Kasi maganda yung review nito sa supplier, talagang marami na silang item doon sa nila sa store nila and product. Even I search them in Facebook, talagang maganda yung reputation sa supplier. So yun nga po, pero ang investigation kasi dito ni Lazada is walang in-approve si supplier na napapatunayan na sinend nila yung product. So hindi natin alam, baka fault din to ni supplier. Pero I don't think that yun nga yung cases na yun. Mas more on backlash to, eh. So yun nga guys, sabi ni Lazada, hindi nakapagbigay ng proof si supplier ng video or picture na ipinadala nila yung item. So pinakita lang nila yung picture na pinak nila, kasi ito yung item. Pero wala silang proof ng picture or video na isinend nila to sa sa courier. So yun po yung pagkakamali ni supplier. Wala silang video. 'Di ba dapat kapag pinapadala niyo yung item, especially ikaw supplier ka, papakita mo yung video or picture na sinend mo siya sa courier, 'di ba? O doon sa hub or sa magpi-pick up ng delivery dapat. 'Di ba dapat yun na katunayan na isinend niyo, eh. Kasi ang proof lang nila is ang patunay lang nila is pinak nila, pinakita nila yung mga yung pangalan, yung package na nila binalot or binox nila. Pero hindi nila pinakita yung wala silang proof na sinend nila sa courier. So yun, dun sila dun yung downs nila. So yun yung malaking information or yun yung malaking fact na na-refund kami. So, walang napatunayan si supplier. So, yun nga guys, sa final thought dito sa na-experience, traumatic experience namin, and I guess kung ma-experience nito, ganun din po yung gawin nyo. So, practice po na kapag mag-order po kayo online, checkin nyo po kung, i-assume nyo po na kung gaano kalaki yung box na in-order nyo, kasi unang-una pa lang makikita nyo yung physical appearance, eh. Kung ganun po, kung alam nyo po na hindi yun po yung item na in-order nyo, pero kahit nakalagay yung pangalan nyo, huwag nyo pong i-receive. Yun po isa sa mga tips. Huwag nyo pong i-receive. And kung hindi nyo naman po na-notice, kung marami kayong delivery na dumadating, hindi nyo alam alin po dun kasi minsan wala ng time. Mahalagang-mahalaga po na mag-picture po hayaan niyo pong mag-picture po si rider do'n sa sa ide-deliver na sa inyo, kasi magagamit niyo rin po 'yun sa dispute. So mahalaga po hayaan niyo lang po sila mag-picture. And then bago niyo po buksan yung item, so 'yun po yung third, bago niyo buksan yung item, videohan niyo po, 'wag lang basta picture, videohan niyo po na actual na binubuksan niyo yung item. Magagamit niyo po yung proof, especially sa mga high value item. Maliliit na item 'wag na, kasi ako inaano ko na 'yun, dini-disregard 'pag maliit na item na worth ₱100, ₱50 or 200, dini-disregard ko na 'yun. Pero kung gusto niyo rin po i-dispute niyo, kasi usually mga peke, 'di ba? Kailangan videohan niyo po. Mahalagang-mahalaga po yung video guys bago niyo buksan. So yun nga guys, so just sharing this information, baka makatulong kasi we are now in a new in a new world. Um, In-order na lang natin yung mga product na gusto natin online, and then dine-deliver na lang po sa atin. So yun nga po, para laban din po sa atin. So siyempre pera din yan na na natin na pinagtrabahuan. So it's a hard-earned money. And guys, maraming pong salamat sa panonood. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, then forget to click subscribe dun sa baba and the bell notification para ma-notify po kayo sa mga video na nilalabas. And once again guys, maraming salamat sa panonood, and hope to see you next time.